Hindi mo nga kayang tulungan sarili mo tas tutulong ka pa sa ibang tao. Sa totoo lang tamad ka o tinatamad ka. Nagkaroon ka na ng problema, pinanghinaan ka na ng loob. Ano nangyari sa'yo? Kung nakakaramdam ka pa ng pagod sa ginagawa mo, ibig sabihin, distracted ka. Marami nga sa labas, inabot sila ng 20 years, 30 years, 40 years sa katatrabaho, walang nakuhang pangarap. Samantalang ikaw, magpapagod ka ng 1, 2, 3 years, kuha mo na. Anong dahilan? Na hindi ka magko-commit ngayon. Hindi mo kailangan ng validation sa mga maling taong kasama mo sa buhay mo. At pag tinanong mo yung mga taong mas matanda sa'yo, na tumanda na doon sa kinalalagyan nyo ngayon, talagang walang maipapayong mabisa at mainam sa'yo yan. Ikaw at ikaw lang sa sarili mo ang gagalaw at gagawa niyan. So kapag ka nilibang mo yung sarili mo sa mga maling bagay, wala ka talagang mararating sa buhay. Ano ba yung 6S rules of life? Ano ba yung 6S rules of life? Tipong pag in-apply po natin, magiging fulfilled po tayo sa buhay. Magkakaroon ka ng contentment, magkakaroon ka ng happiness, magkakaroon ka ng fulfillment sa buhay mo. So number 1S, suppress your goals, dreams, and plans in life. Huwag po ninyong ikukwento sa mga tao kung ano yung plano ninyo o gusto ninyong marating sa buhay. Kasi ang problema ho sa maraming tao, excited sila, may plano sila, may goal sila, kwinentuhan yung nanay, kwinentuhan yung tatay, kwinentuhan yung kaibigan, makukuha na natin finally yung mga pangarap natin sa buhay natin. Ano ngayon ang naging reaksyon nila? Unang tinanong sa'yo, nakakain ka ba? Pangalawang tinanong sa'yo, nakatulog ka ba? Pangatlong tinanong sa'yo, kamusta ka na? Nahihibang ka na ba? Because people will not believe na magkakaroon ka ng achievement sa buhay kasi pare-parehas kayong wala. At pag tinanong mo yung mga taong mas matanda sa'yo na tumanda na doon sa kinalalagyan nyo ngayon, talagang walang maipapayong mabisa at mainam sa'yo yan. And you always have to remember that i-discourage ka talaga nila. Kapag ka ikunento mo yung plano mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo doon sa mga taong walang pangarap, doon sa mga taong meron tinatawag na mediocre mindset o gusto na lang ng ganun na lang sila habang buhay, doon sa mga taong walang goals at walang plano sa buhay, huwag mo ikukwento sa ibang tao dahil hindi ka nila maiintindihan. Iba yung level ng pag-uutak, iba yung level ng mentality. Isarilinin mo. Kung may goal ka, may plano ka, may dreams ka, kasi tandaan po ninyo, ang lagi lang gustong mapanood ng tao is kung kailan ka babagsak at kung kailan ka magtatagumpay. I'm sorry to say, ganun po talaga. So hindi mo po pwedeng i-share sa kanila yung vision mo. Laging ganun ang tao. End of the story lang ang gustong pakinggan. I'm sorry to say, you have to battle it yourself. Maraming pagsubok, you have to endure all the distractions, all the discouragements, all the rejections of everyone. At ikaw lang din mag-isa. Do not share your goals, your plans, your dreams. Please, sarilinin mo. Sulat mo. Ramdamin mo. Grind ka lang. Trabaho ka lang. Lagay mo sa sarili mo. Ako lang muna. Pangalawa, na S, na kailangan yung maintindihan. You should know how to say no. Matuto kang humindi. Wala kang pera, may nangungutang sa'yo. Hindi. Hindi mo nga kayang tulungan sarili mo tas tutulong ka pa sa ibang tao kasi gusto mong makakuha ka ng compliment. Ang bait mo. Okay ka. Pero pag walang-wala ka, yung mga tao na yan, hindi mo rin mahihinga ng tulong. Kaya ngayon, hindi muna. Tanggihan mo yung mga taong sa palagay mo makakahadlang papunta sa pangarap mo. Pangalawang tatanggihan mo, yung mga bagay na makapagdi-distract sa'yo papunta doon sa success mo. Gusto mong yumaman, palagi kang nasa inuman, palagi kang nasa chismisan, palagi kang nasa layasan, palagi kang nasa shopping center. Gusto mo ba talagang yumaman? Pero bakit hindi ka makatanggi sa mga kaibigan mong wala namang maidudulot na maganda sa'yo? Hindi masama makipagkaibigan, hindi masama makisama, pero magiging masama lang yan kung alam mo namang wala namang urgency, wala namang importante, pero dyan mo inuubos ang oras mo. Learn how to say no. Marami kang dapat tanggihan sa buhay mo sa ngayon kasi kinukuha mo pa yung pangarap mo. May gusto ka pang marating, may goal ka eh. Focus ka. Kailangan determine ka. Kailangan pinpoint ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. And you will do everything para makuha yon. And the third S,
Strong commitment. Hindi lang basta commitment, strong commitment. Ibig sabihin, strong commitment, talagang 101% committed ka talaga. And you will do whatever it takes for you to achieve that specific goal na gusto mong makuha sa buhay. Gusto mo ng magandang sasakyan, gusto mo ng magandang bahay, gusto mo ng maraming savings, gusto mo ng financial freedom, gusto mo yung meron kang negosyong sustainable, kahit wala yung presence mo kumikita. Kung gusto mo yun, strong commitment. Kung nakakaramdam ka pa ng pagod sa ginagawa mo, ibig sabihin, distracted ka pa. Kasi pagka hindi ka na nakakaramdam ng pagod, yung sobrang saya mo na sa ginagawa mo, yung sobrang committed ka na talaga sa ginagawa mo. Kahit overtime, kahit mahirap, pero dahil focus ka doon sa ginagawa mo, halos hindi mo na nararamdaman yun. Manhid ka na sa pagod. Kasi alam mo, ilang panahon lang, 1 taon, 2 taon, maaaring 3 taon, kuha mo na eh. Focus mo yung sarili mo. Tatanggihan mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. 100% lagi ibibigay mo sa sarili mo. Ikaw muna. Develop yourself. Disiplinahin mo yung sarili mo. I-commit mo yung sarili mo. And the 4th S is if you are an entrepreneur, you have to create a super team. That's the 4th S. Wala hong negosyanteng yumaman mag-isa. Kailangan mo ng katuwang, katulong sa trabaho, sa negosyo. Yun yung tinatawag natin na mga empleyado natin. Na once na natutunan mong disiplinahin, i-develop yung sarili mo, i-commit yung sarili mo, dapat yun yung napaparating mo sa team mo. Yung work ethics, yung disiplina sa trabaho, yung commitment sa trabaho. Sino ang pinakamasipag dapat sa kumpanya? Ikaw yon. Walang iba. Hindi ka yung utuserong amo lang. Ikaw yung amo na nakikita nilang mas pagod pa sa kanila kaya sila willing silang mag-sacrifice kasama mo. Because if you develop the right team for you, you will achieve the unachievable. Makukuha mo yon, yung para sa'yo. At maibibigay mo rin yung para sa kanila. You know, bilang entrepreneur, ang trabaho natin is to develop our people. Pag na-develop natin sila, pag nabigyan natin sila ng tamang skill set, tamang working habits, tamang attitude or behavior sa trabaho, gagaling sila kagaya mo. At pag gumaling sila kagaya mo, lahat kayo, super team ang tawag sa inyo. At pag may super team ka, magcha-champion ka sa buhay. Alam mo kaya hindi ka nananalo sa buhay? Hindi ka nananalo, hindi kayo mayaman bilang negosyante. Hindi mo nakukuha, hindi mo nagduduplicate yung mga tao mo. Sa totoo lang tamad ka eh. O tinatamad ka. O wala kang gana. Ibalik mo yung dating gana mo. Nagkaroon ka na ng problema, pinanghinaan ka na ng loob. Ano nangyari sa'yo? Wag! Tandaan mo yung empleyado mo, may buhay din yan. At ang plano mo, bigyan din sila ng magandang buhay. So paano sila magkakaroon ng magandang buhay kung ang buhay mo miserable? You have to show them, not teach them. Pakita mo. Ikaw mismo, pinakamasipag ka. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo, dapat masipag kayo, ikaw ang pinakamasipag. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo, dapat magaling kayo, ikaw ang pinakamagaling. Pag sinabi mo sa empleyado mo, dapat committed kayo, ikaw ang pinaka-committed. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo, sa mga tauhan mo, na dapat ibigay nila yung 100%, ikaw 1,000% yung naibigay mo. Maniwala ka sa akin. Sasabayan ka niyang makuha yung mga pangarap mo. Ganun talaga. Yun ang buhay natin bilang negosyante. Sir, nakakapagod naman. Totoo, nakakapagod. Sobrang hirap. Pero, 1 year lang, 2 years lang, 3 years lang. Mahirap din naman yung maging empleyado eh. Mahirap din mangamuhan. Mahirap din maging OFW. Mahirap din maging seaman. Wala hong madali. Kaya okay na sa akin yung maghihirap ako ngayon, pero alam ko, 1 year, 2 years, 3 years, kuha ko na. Yun ang buhay natin bilang negosyante. Yun tayo. Number 5, kapag ka-laser focus ka na, you have to starve distraction and feed your focus. Meron po tayong tinatawag na dopamine sa utak natin. Yung dopamine is, yun po ang isang chemical sa utak natin na nagtitrigger ng tinatawag natin ng emotions natin or happiness natin. Kapag ka masyadong mong nilibang ang sarili mo sa gimmick, sa pagbabad sa Netflix, sa pagbabad sa cellphone na hindi ka nagiging productive, tinuturuan mo yung utak mo na maging masaya doon sa mga bagay na yon. So, ang dopamine mo is equals to distraction. Yun yung laman ng utak mo. Ibig sabihin, cellphone, gastos, libang, oras. Yun ang dopamine level mo. Pero kapag ka, pinalitan mo yung dopamine mo, yung tipo, ang dopamine mo na is yung papasok ka ng maaga. Yun na yung satisfaction sa'yo. Ang dopamine mo na yung meron kang na-achieve araw-araw. Yung
dopamine mo na yung may level ka ng growth araw-araw. Yung nade-develop ka araw-araw, pag yun na yung dopamine level mo, hindi ka na kayang pahintuin. Kasi masaya ka sa ginagawa mo, finally na-enjoy mo yung proseso ng pagyaman. Hindi mo pa kasi alam ang daan ng pagyaman, kaya hindi mo na-enjoy ang proseso. Bakit? Kasi hindi ka focus. Now, ask yourself, what is your dopamine? Because at the end of the day, ikaw at ikaw lang sa sarili mo ang gagalaw at gagawa niyan. So kapag ka nilibang mo yung sarili mo sa mga maling bagay, wala ka talagang mararating sa buhay. If you are a loser right now, you will be forever loser. If you are broke right now, you will be forever broke. Ganun talaga. Mahirap ka, habang buhay kang mahirap. Hindi mo plinano eh. Hindi mo pinagpursigihan ng buhay mo. Nakakalungkot. Kung mahirap ka, tae ka. Kaya sikapin ninyong yumaman. Umasenso. Makuha yung mga pangarap nyo sa buhay nyo. The 6S na gusto kong maintindihan ninyo. Save lives, save yours. Anong ibig kong sabihin? When you are an entrepreneur, negosyante ka, ikaw ang may hawak ng negosyo mo, ang goal mo is sagipin muna yung buhay ng kumpanya. Nasa ilalim nun, yung buhay ng mga empleyado ninyo. Kaakibat nun, yung buhay ng pamilya ng mga empleyado ninyo. At pag nagagawa nyo na yon, yung buhay ng mga customer ninyo, ano ang naibibigay nyong serbisyo, produkto na nakakagaang sa buhay nila. Yun ang purpose ng pagiging negosyante. Akala kasi ng maraming tao, ang mga negosyante, transactional, sa pera nakatuon. Ang pera ho is byproduct na lang ng intention at purpose natin sa negosyo natin. Tandaan nyo ho yan. Yung pera, extra na lang yan. Darating at darating yung pera sa buhay mo kung tama yung ginagawa mo. Byproduct na lang po yan. Ayusin mo yung kumpanya. Intindihin mo yung mga empleyado mo. Kasi alam ko, yung mga empleyado mo, gusto rin naman nilang umasenso sa pagiging empleyado nila eh. Ang problema nga lang, wala silang nakukuhang inspirasyon sa'yo bilang may-ari. Gusto ka naman talaga nilang tulungan eh. Ang problema, malamya ka pa sa malamya. Wala kang kalatoy-latoy na may-ari. Wala kang kadire-direksyon na may-ari. Paano kayo may makukuhang pangarap sa buhay nyo kung ikaw mismo na may-ari, mukha kang disaster? Tignan mo yung sarili mo sa salamin. Yung excitement level mo ba, yung iniisip mo pa lang, yung negosyo na yan, na ginagawa mo ngayon, is ganun pa rin? O ngayon nabubuhay ka na lang na gusto mo ng 1.5 o 2,000 daily? Baka nag-iba na yung intention mo. Baka ayaw mo nang yumaman. Baka gusto mo lang makatawid. Baka gusto mo lang ng kakaunti. Ay, hindi ho ganun. Ang pagiging negosyante, dapat asamin mong yumaman at kumita ng malaki. Kasi mas marami kang buhay na matutulungan kapag ka marami ka sa buhay mo. Yun po ang purpose natin. Isipin nyo ngayon yung mga goals, yung mga plano nyo sa buhay. Nasasarilinin mo, isusulat mo sa papel, gagawa ka ng dream board mo or vision board mo. Huwag mo muna ikukwento sa ibang tao. And this time around, you will say no to the distractions sa buhay mo. You will have this strong commitment na 100% every single day, all out. And then, you will change your habits. Ang magiging habit mo ngayon, yung ikagaganda at ikakikita pa ng negosyo mo. Doon ka muna. Because yung 5 na yan pag nagawa mo, you will definitely save lives. You will definitely save yours. Gusto mong yumaman, makuha pangarap mo, bahay, kotse, savings, marangyang buhay, travel abroad. That's the life you deserve as an entrepreneur.